Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 19, 2026, Wednesday. Tuluyan na ding naging bagyo ang low pressure na nabuo sa kanluran. So meron tayong dalawang bagyo na binabantayan na malapit sa bansa. Si Bagyong Neneng na nasa Hilagang Silangan at ang isa pang bagyo sa kanluran ng bansa. Ang dalawang ito ang nagpapalakas sa habagat na umiiral ngayon sa Pilipinas. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy natin na binabantayan ang Tropical Depression Neneng sa silangan ng Batanes kasabay ng umiiral na southwest monsoon o habagat sa Luzon at Visayas. Ngayong araw, mas nagiging mahalaga ang pagbabantay sa mga pagulan dahil hindi lamang isang sistema ang nakakaapekto sa daloy ng panahon sa paligid ng bansa. May bagyo sa silangan ng extreme northern Luzon, may iba pang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility at patuloy na aktibo ang habagat na siyang nagdadala ng malawakang moisture papasok sa kanluran at hilagang bahagi ng Pilipinas. Ngayong umaga ang sentro ng tropical depression Neneng ay nasa layong 675 kilometers east of Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour. Malapit sa sentro, may gustiness hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil nasa silangan ito ng extreme northern Luzon at kumikilos pa kanluran, patuloy itong binabantayan lalo na ang magiging epekto nito sa hanging timog kanluran na nagpapalakas ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Meron ding tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 3,090 kilometers east of northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos westward slowly. Malayo pa ito sa bansa sa ngayon pero dahil nasa malaking bahagi ng Western Pacific kung saan maaaring magbago ang galaw ng mga sistema, patuloy itong kasama sa binabantayang tropical activity. Bukod pa rito, may isa pang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 670 kilometers west of Calayan, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour. Malapit sa sentro, may gustiness hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang sistemang ito sa kanluran ay inaasahang kikilos pahilagang kanluran at papalayo sa bansa. Hindi na ito inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility pero maaari pa rin itong palakasin ng habagat habang nananatili ang impluensya nito sa daloy ng hangin sa rehiyon. Sa kasalukuyang weather picture, ang southwest monsoon ang pangunahing dahilan ng mga pag-ulan sa Luzon at Visayas. Kapag may tropical cyclone sa paligid ng bansa, kahit nasa silangan o kanluran ito at hindi direktang tumatama sa kalupaan, maaari nitong hilahin ang hanging timog kanluran mula sa karagatan. Ang hanging ito ang nagdadala ng moisture papasok sa western side ng Pilipinas. Kapag malakas ang daloy ng moisture at may sapat na ulan, nagiging pabalik-balik ang ulan at sa ilang lugar ay nagiging heavy to intense ang buhos. Ngayong araw, inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro dahil sa southwest monsoon. Ito ay heavy to intense rainfall. Sa ganitong dami ng ulan, mataas ang posibilidad ng flash floods sa mababang lugar at landslide sa mga bahaging may matatarik na dalisdis. Ang tatlong lugar na ito ay kabilang sa mga pinaka nakabukas sa hanging timog kanluran kaya mas madali silang tamaan ng makapal na monsoon clouds na nagmumula sa karagatan. Sa Zambales, ang ulan mula sa habagat ay maaaring lumakas kapag ang moisture mula sa West Philippine Sea ay tumama sa kabundukan. Kapag nangyari ito, mas napapalakas ang buhos sa ilang bahagi at mabilis na dumadaloy ang tubig pababa sa mga bayan, kalsada, ilog, sapa at baybaying komunidad. Sa Bataan, halos kapareho ang sitwasyon dahil may kabundukan at mga coastal area, maaaring sabay na maranasan ng malakas na ulan, pagtaas ng tubig mula sa upland areas at mas maalong dagat sa mga baybayin. Kasama rin ngayong araw sa 50 hanggang 100 millimeters na rainfall outlook ang Metro Manila, La Union, Benguet, Pangasinan, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Oriental Mindoro. Ito ay moderate to heavy rainfall. Sa Metro Manila, sapat ang ganitong dami ng ulan para magdulot ng pagbaha sa mga underpass, mababang kalsada, creekside communities at mga lugar na mabagal ang drainage. Hindi kailangan buong araw na malakas ang ulan para magkaroon ng epekto. Kung ang buhos ay tumagal ng ilang oras, mabilis na mapupuno ang ilang drainage channel. Sa La Union, Pangasinan, Ilocos Sur, Abra at Benguet, mas dapat bantayan ang mga lugar na malapit sa kabundukan, ilog at slope areas. Sa Benguet, ang landslide risk
ay mas mataas dahil sa bulubunduking terrain at sa posibilidad na mas malakas ang aktwal na ulan sa matataas na bahagi. Sa La Union at Pangasinan, posibleng magkaroon ng pagbaha sa mababang komunidad kapag sumabay ang buhos sa pagtaas ng tubig mula sa upstream areas. Sa Ilocos Sur at Abra, kailangang bantayan ang mga daan at barangay na nasa gilid ng matatarik na bahagi, lalo na kung paulit-ulit ang ulan. Sa Tarlac, Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija, maaaring magdulot ng localized flooding ang moderate to heavy rains, lalo na sa agricultural areas, mababang barangay at mga kalsadang madaling maipunan ng tubig. Sa Cavite, Batangas, Laguna at Rizal, ang ulan mula sa habagat ay maaaring magdala ng biglaang pagbaha sa urban areas at landslide sa mga lugar na malapit sa bundok. Sa Oriental Mindoro, posibleng umabot ang monsoon moisture at magdala ng pabalik-balik na pag-ulan, lalo na kung may aktibong ulap na dumaan mula sa southwest. Bukas, inaasahan naman ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Ibig sabihin, magpapatuloy ang moderate to heavy rainfall sa northern at western section ng Luzon kahit mas mababa ito kumpara sa heavy to intense rainfall ngayong araw sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Hindi ibig sabihin ito ay wala ng panganib. Maaaring mas mataas pa ang aktual na rainfall sa mountainous at elevated areas. Mahalaga ito lalo na sa Benguet, Abra, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Rizal, Batangas at iba pang bahagi ng Luzon na may kabundukan. Kapag ang hanging may dalang moisture mula sa habagat ay tumama sa slope ng bundok, napipilitang umakyat ang hangin, lumalamig ito at mas maraming ulan ang nabubuo. Kaya may mga pagkakataon na ang kapatagan ay nakakaranas lamang ng katamtamang ulan habang ang mga upland communities ay nakakatanggap ng mas mabigat na buhos. Sa forecast weather conditions, ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay inaasahang makakaranas ng monsoon rains dahil sa southwest monsoon. Ito ang uri ng pag-ulan na mas malawak, mas pabalik-balik at mas matagal ang epekto kumpara sa karaniwang isolated thunderstorm. Maaaring may mga oras na hihina ang buhos, pero habang aktibo ang habagat at may mga sistemang humihila sa daloy ng hangin, maaari itong muling lumakas. Sa mga lugar na ito, posibleng magkaroon ng flash floods at landslide dahil sa heavy to intense rain. Sa Zambales at Bataan, mahalagang bantayan ang kombinasyon ng kabundukan, ilog at baybayin. Kapag malakas ang ulan sa mataas na bahagi, mabilis ang daloy ng tubig pababa. Kapag kasabay nito ang maalong dagat at bugso ng hangin sa baybayin, mas nagiging sensitibo ang coastal communities. Sa Occidental Mindoro, ang pagiging bukas sa West Philippine Sea ang nagpapataas sa posibilidad ng pabalik-balik na ulan. Kung ang monsoon rains ay magtatagal, maaaring magkaroon ng localized flooding sa mababang lugar at pagguho sa mga bahaging malapit sa slope. Para sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro, occasional rains ang inaasahan dahil sa southwest monsoon. Kapag sinabing occasional rains, hindi ito simpleng ambon o mahihinang pag-ulan lamang. Ibig sabihin nito ay may mga buhos na dumarating at lumilipas sa loob ng araw. Maaaring may panahon na titila, pero kapag may aktibong monsoon band na dumaan, maaaring maging moderate to heavy ang ulan. Sa Metro Manila, ang occasional rains ay maaaring magdala ng biglaang pagbaha kapag tumama ang malakas na buhos sa mga lugar na mahina ang drainage. Sa Cavite, Laguna, Batangas at Rizal, ang mga lugar na malapit sa bundok, ilog at mababang komunidad ang mas dapat bantayan. Sa Pampanga, Bulacan, Tarlac at Nueva Ecija, posibleng maapektuhan ng low-lying barangays, agricultural areas at mga kalsadang madaling maipunan ng tubig. Sa La Union, Pangasinan, Ilocos Sur, Abra at Benguet, mas seryoso ang landslide concern kapag umulan sa mga lugar na may matatarik na dalisdes. Sa Oriental Mindoro, ang ulan ay maaaring maging pabalik-balik habang umaabot ang moisture mula sa habagat. Kapag may thunderstorm na sumabay, maaaring magkaroon ng biglaang lakas ng ulan at hangin. Sa mga lugar na dati nang nakaranas ng malakas na buhos, mas mataas ang posibilidad ng pagbaha at pagguho dahil sa naipong tubig sa lupa. Ito ang dahilan kung bakit kahit occasional rains ang weather condition, sa ilang probinsya hindi pa rin dapat baliwalain ang posibleng epekto kapag tumagal o paulit-ulit ang pag-ulan. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, Antique at Aklan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang inaasahan dahil sa southwest monsoon. Mas kalat ang ulan dito kumpara sa monsoon rains at occasional rains sa mga pangunahing apektadong lugar. Pero maaari pa rin itong maging moderate to at times heavy. Hindi pantay-pantay ang buhos sa ganitong setup. Maaaring may isang lugar na makulimlim lamang habang ang kalapit na bayan ay makakaranas
ng malakas na thunderstorm. Kapag severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods o landslide. Sa Antique at Aklan, ang epekto ng habagat ay maaaring maramdaman sa pamamagitan ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Sa Antique, dahil mas nakaharap ito sa western side ng Visayas, maaaring mas madaling maabot ng monsoon moisture. Sa Aklan, maaari ring magkaroon ng pabago-bagong kondisyon mula sa bahagyang maulap na panahon hanggang sa biglaang pag-ulan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, lalo na sa mga lugar na hindi direktang nasa pinakamalakas na monsoon flow, maaaring maging mas pulo-pulo ang ulan. Pero may posibilidad pa rin ng matinding buhos kapag may thunderstorm na nabuo. Para sa Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Hindi ito pangunahing dulot ng malawak na habagat sa buong rehiyon, pero ang localized thunderstorm ay maaari pa ring magdala ng malakas na ulan sa ilang lugar. Dumako tayo ngayon sa forecast wind and coastal water conditions. Para sa northern at western section ng Luzon, inaasahan ng moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.0 meters. Ito ang mas sensitibong bahagi ng marine forecast dahil direktang nakaharap sa habagat, ang hilaga at kanlurang baybayin ng Luzon. Sa mga coastal areas ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan at Mindoro, maaaring maging maalog ang dagat, lalo na kapag may kasabay na thunderstorm o mas malakas na bugso ng hangin. Para sa eastern section ng bansa, moderate ang hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.5 meters. Sa ganitong kondisyon, maaaring maging maalog pa rin ang dagat sa ilang bahagi, lalo na kung may thunderstorm sa ibabaw ng karagatan. Kahit hindi ito kasing taas ng alon sa northern at western section ng Luzon, maaari pa ring magkaroon ng biglaang pagtaas ng alon kapag may malakas na ulap, ulan at pabugsong hangin na dumaan sa lugar. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas banayad ito kumpara sa western seaboard, pero hindi ibig sabihin na palaging payapa ang dagat. Kapag may localized thunderstorm sa ibabaw ng karagatan, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon, kaya sa mga baybaying komunidad, mahalaga pa ring bantayan ang aktwal na kondisyon ng panahon bago bumiyahe o pumalaot. Sa track at intensity outlook ni Neneng, mahalagang bigyang diin na maaari pa ring makaranas ng malakas na ulan at malalakas na hangin ang ilang lugar kahit nasa labas sila ng mismong landfall point o forecast confidence cone. Ang track ay maaari pa rin gumalaw sa loob ng forecast confidence cone, kaya may posibilidad na magbago ang pinakaapektadong lugar depende sa magiging kilos ng bagyo. Sa ngayon, si Neneng ay inaasahang kikilos generally west-northwestward at maaaring maglandfall sa eastern coast ng Taiwan sa pagitan ng Thursday afternoon, August 20 at Friday morning, August 21. Ang sentro ni Neneng ay inaasahang mananatili sa ibabaw ng Philippine Sea sa buong forecast period. Ibig sabihin, hindi ito inaasahang direktang tatawid sa kalupaan ng Pilipinas sa kasalukuyang track. Gayunman, hindi ibig sabihin nito ay wala itong epekto sa bansa. Habang nasa hilagang silangang bahagi ito ng ating paligid at kumikilos patungo sa Taiwan, maaari nitong palakasin ang habagat at magdala ng mas malawak na ulan sa western sections ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling seryoso ang banta ng pag-ulan kahit ang sentro ng bagyo ay nasa malayo. Si Neneng ay inaasahang mananatiling tropical depression sa susunod na 36 hours bago humina bilang remnant low over or near Taiwan sa Friday morning. Gayunman, hindi rin inaalis ang posibilidad na mas maaga itong humina bilang remnant low. Dahil dito, may uncertainty pa rin sa magiging eksaktong lakas ng bagyo habang lumalapit sa Taiwan area. Pero para sa Pilipinas, ang mahalagang epekto ay nananatiling nakasentro sa habagat, lalo na kung mapapanatili ni Neneng ang kanyang posisyon na kayang humila ng hanging timog kanluran. Ang bagyo sa kanluran na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy na kikilos pahilagang kanluran at papalayo sa bansa. Hindi na ito inaasahang papasok sa PAR, pero patuloy pa rin itong maaaring palakasin ng habagat. Kapag may sistema sa kanluran at may bagyo sa silangan o hilaga, nagiging mas aktibo ang daloy ng hangin sa paligid ng Pilipinas. Maaaring mas maraming moisture ang mahila mula sa karagatan at mas mapahaba ang panahon ng pag-ulan sa Western Luzon, Southern Luzon at Western Visayas. Samantala, ang isa pang bagyo o tropical depression sa malayong silangan
ay sa ngayon ay nakikitang kikilos pahilagang silangan. Malayo pa ito at marami pang maaaring magbago sa track at lakas nito. Gayunman, inaasahan din na maaari itong makaapekto sa daloy ng habagat sa mga susunod na araw depende sa magiging posisyon nito. Kapag may sunod-sunod na sistema sa silangan at kanluran ng bansa, mas nagiging komplikado ang pattern ng hangin. Hindi man lahat ay lalapit o papasok sa bansa. Sapat ang kanilang presensya para baguhin ang monsoon flow at dagdagan ang ulan. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.